Isang magandang araw na naman po sa bawat isa sa atin. So, kamusta po kayo? Nawa ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti pong kalagayan. Ayan, sa araw po na ito ngayon ay muli po tayong mag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa mga elemento. Paano po natin pagtitibayin o kung paano po tumatag ang isang relasyon na atin pong papasokin o kung paano po natin patitibayin o patatagin ang relasyon po na meron po tayo. Ano po kaya ang mga elemento na dapat meron po tayo sa ating relasyon? Dahil sa panahon po ngayon ay marami po tayong pinagdadaanan na pagsubok sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa atin pong mga relasyon. Sinusubok po tayo ng panahon. Kung tayo ba ay mananatili pa sa ating relasyong pinapasok o kung tayo po ba ay bibitaw na. So lahat naman tayo ay nangangarap at nagnanais na tumibay at tumagal ang atin pong relasyon na atin pong pinasok. So ang aking pong ibabahagi ay tungkol po sa 5 elemento na ito. At unang-una po dito ay ang trust. Ayan, number 1. Ayan, nakakatawa ito, no? Number 1 talaga ang trust kahit saan. Pangalawa po, tinatawag po nating understanding heart. So, number 3 po, yung pangatlo po nating pag-aaralan ay ang forgiving heart. So, ang pang-apat po na ating pong pag-aaralan na elemento para tumibay ang ating relasyon ay ang proper communication. Yan po ha. So, ang panglima po na dapat na meron po tayo sa ating relasyon ay ang do's and don'ts in our relationship. So, ngayon po ay atin po itong isa-isahin. Handa na po ba kayo sa 5 elemento na inyo pong narinig sa ating pong pag-aaral na ito? So, balikan natin. Unang elemento na meron dapat sa ating relasyon ay ang trust. Nakakatuwa itong trust na to no? Kasi ang trust ay laging sinasabi ng mga karamihan na sa relasyon dapat may tiwala. Dapat may tiwala. Dapat po talaga may tiwala ang pakikipagrelasyon. Pero ang tanong, ikaw ba'y may tiwala rin? Kasi minsan naghahanap po tayo ng tiwala ng ating partner sa atin. Pero tayo din mismo wala tayong tiwala sa ating partner. So, medyo nakakalungkot ito kasi tayo lang ang nangihingi pero hindi tayo nagbibigay, no? At pangalawa po dito ay ang napapansin ko po dito, sa trust po o yung tiwala ay nagsisimula po ito sa pagkilala natin sa ating partner, no? O sa ating karelasyon. Kaya po tayo nakipagrelasyon kasi kilala po natin ang ating karelasyon. Tama po ba? Kaya kung kilala po natin sila o kilala po natin siya, so pagpasok po natin sa relasyon, unang-una po doon ay magkaroon tayo ng tiwala sa ating karelasyon, no? Sa ating partner. Tiwala po. Ang kasunod po doon ay ang pagtitiwala din sa ating sarili. No? Kasi kung wala po tayong tiwala sa ating sarili, ibig sabihin lang po nun, ang hirap po magtiwala sa ating partner. Bakit ko po sinasabi na dapat po may tiwala tayo sa ating sarili? May tiwala tayo na tayo ay kaya nating mahalin ang ating karelasyon. Ganun po, anuman ang inyong pinasok ay kaya po nating patatagin at tanggapin lahat ng pagsubok na susuungin bilang isang magkarelasyon na nagkakaroon tayo ng tiwala na ito'y mapagtagumpayan natin. No? Unang-una, tiwala sa ating sarili. Pangalawa po nun ay tiwala sa ating partner. Kaya ang tiwala po, bago po natin sabihin na tiwala, ay tanungin muna natin ang ating sarili. Tayo ba ay may tiwala sa ating partner? O baka nangihingi lang tayo ng tiwala ng partner sa atin? Ganun kasi madalas, no? Dapat may tiwala ka sa akin.
Pero ang nakakalungkot sasabihin mo, sa relasyon dapat may tiwala. So papasok na po tayo sa pangalawang elemento na dapat meron ang ating relasyon. Ang pangalawa nga po ay ang understanding heart. Ayan, yung maunawaing puso. Alam nyo po, sa panahon po ngayon, sa maraming pagsubok na pinagdadaanan, ay minsan nagiging sarado ang ating puso sa pag-uunawa ng bawat sitwasyon, pag-uunawa ng mga pinagdadaanan ng ating partner. Alam nyo po kung bakit? Ang nangyayari po kasi ganito na naman, no? Problema lagi to ng ating mga nakikipagrelasyon. Lagi po tayong nangihingi ng pang-unawa ng ating partner, no? Pero minsan ay nakakalimutan natin unawain kung ano ang sitwasyon na meron siya, kung ano ang dinadanas niya, no? Sa mga problema na pinagdadaanan niya. Madalas, lagi tayong nangihingi ng unawain mo ako. Gumaganon tayo, no? Pero ang tanong, inunawa ba natin ang ating partner sa problema ng kanyang pinagdadaanan? Inuunawa ba natin ang ating partner sa kanyang kalagayan? Inuunawa ba natin ang ating partner sa kanyang sitwasyon? O baka tayo lang ay nanghihingi ng unawa? No, minsan pa nga nakakatuwa no, sinasabi, unawain mo ako, babae ako. Unawain mo ang aking damdamin. No? Pero nakakalimutan natin na ang partner pala nating lalaki mga tao din yan at may puso din at isip, no, na nasasaktan. Ngayon din, no, mga lalaki, no, tayong mga asawang lalaki, dalas uuwi tayo sa bahay, pagod, no? Tapos gusto natin, pagsilbihan tayo, sabay sabi, hindi mo ba nauunawaan na pagod ako, naghahanap buhay ako? No? Minsan, ang dami nating sinasabi, no? Pero dapat nauunawaan din natin ang sitwasyon bilang isang asawang babae sa loob ng tahanan. Dapat nakikita po natin yun. Ang problema, ang pagod nila, diba? Ang serbisyo nila. Dapat po, nauunawaan din natin yun. Kaya napaka-importante po ng understanding heart na sa mga pagsubok, sa bawat sitwasyon, ay dapat po natin silang inuunawa. Okay po? Ayan na po, papasok na po tayo sa pangatlong elemento para tumibay po ang ating relasyon. Ang sabi nga po dyan ay ang forgiving heart. Ayan po. Alam niyo po, ang forgiving heart ay napaka-importante ito sa relasyon. Bakit po? Hindi po kasi naiiwasan na nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakasunduan. No? Dahil sa panahon ngayon, noon man at ngayon, once na pumasok po tayo sa isang relasyon, hindi po naiwasan dyan na nagkakasala, nagkakamali, no? Minsan hindi kayo nagkakaunawaan dahil sa mga sitwasyon o sa mga desisyon na ginagawa nyo o sa kanya-kanya ninyong plano. No? Kasi po, kung saan pa is tayo po ay nilikha kasi tayong hindi robot. No? Kaya napaka-importante po ng forgiving heart. At ang forgiving heart po ay kailangan lang po dito ay maging bukas ang ating puso at kaisipan, no? Na ang forgiving heart po ay hindi po basihan na kailangan po humingi ng tawad ang ating partner sa atin. Minsan kasi ganito ang nagiging sitwasyon Pag hindi siya humingi ng tawad, hindi ko siya mapapatawad. No? Alam niyo po, yung forgiving heart na tunay na forgiving heart ay inuunawa natin ang sitwasyon na alam nating nagkakamali siya, dapat po natin siyang pinapatawad. Pero hindi po doon nagtatapos ang pagpapatawad, mga kapatid. Ito po ay ang pagpapaalala o pagpapakilala, no? At pagtuturo sa kanila. Kasi ang forgiving heart po, dapat meron po tayong tinatawag na learning, pagkatuto. Kasi magiging walang saysay po ang forgiving heart kung ang ating pong pinatawad ay wala pong natutunan. So sa pag-forgive po, dapat sinasabi po natin
sa kanila kung ano po yung kanilang pagkakasala, ipinapaalam po natin sa kanila kung anong pagkakamali nila o anong pagkukulang nila. Kasabay po nito ang forgiving heart ay tinuturuan po natin sila at tinatama po natin sila. Dahil mahirap po na magpatawad tayo kung hindi natin alam kung saan nagkasala. 'Di ba? Bakit po natin pinapatawad sila kung hindi naman natin alam kung saan sila nagkasala? Tama ba? Ngayon, nung nagkasala na po sila, ano pong mangyayari? Pinatawad mo lang po sila natin, no? Pinatawad lang po natin sila. Tapos, okay na? No, hindi po ganun. Ang tama pong forgiving heart ay pagkilala ng kasalanan at pagturo o pagtuwid ng pagkakasala na mangyari nga, iwag na ulit mangyari yung pagkakasala. Ganun po ang forgiving heart. Kaya napaka-importante po yan sa relasyon. Pasok na po tayo sa pang-apat na elemento. Ngayon po, yung pang-apat na elemento ay ang proper communication. Ayan, napaka-importante po nito. Alam niyo po, yung proper communication na to, minsan napapabayaan po ito ng karamihan. Kasi nagiging rason, abala sila sa kanilang gawain. Abala sila sa kanilang trabaho. Yung iba naman, pagod na dahil sa trabaho. Ano pong naging resulta? Wala na pong proper communication. Pag wala pong proper communication, ang nagiging resulta po, misunderstanding. Kaya nagkakaroon po ng misunderstanding at nagkakaproblema na at lumalaki na ang problema sa isang relasyon. Alam niyo po, yung proper communication na ito ay malaking epekto sa ating pakikipagrelasyon. Yung proper communication po ay nagdadala kung paano po ito tumibay at naghahatid ng ating ninanais na gawin. Naghahatid at nagpapaalam kung ano ang ating nararamdaman. Nang dahil po sa proper communication na to, nakikilala po natin ang atin pong partner. Nauunawaan natin ang ating partner. Kung ano ang kanyang kailangan, kung ano ang kanyang sitwasyon. Dahil po yan sa proper communication. Kaya po, kung ang ating komunikasyon ay napaka-konti o napakadalang o unhealthy communication po tayo, magkakaroon po talaga ng pagkawasak ng relasyon o ang tinatawag nating misunderstanding. At dahil dyan sa misunderstanding, nagkakaroon po ng pagtatalo ang isang relasyon. At dahil po sa proper communication na yan, makikilala natin ang ating sarili at matuturuan din natin ang ating sarili kung paano natin ibabahagi at aalamin ang pangangailangan ng ating partner. Ang proper communication po ay hindi nagsasabi na lagi kayong nag-uusap. Ang proper communication po ay hindi rin nagsasabi na pag nag-chat ang partner mo, dapat reply ka kaagad. O pag tinawag ka, sumagot ka kaagad. Hindi po yan basihan ang proper communication. Dahil kung meron po kayong proper communication bilang isang magka-partner, pag hindi siya nag-reply, mauunawaan mo kung bakit. Pag hindi siya sumagot, mauunawaan mo siya kasi partner mo siya. Parang ganito lang po ito. Kung kilala na po natin ang partner natin o laging sumasagot, at dumating sa punto na tumawag po tayo na hindi siya sumagot, maintindihan mo kung bakit. Bakit? Kasi alam mo kung bakit siya hindi sumasagot. Pwedeng in positive way, pwedeng abala sa trabaho, o sabihin natin may sakit. Diba? Maraming positibong paraan na magdadala sa atin na pag-aalala sa ating partner. Kung may proper communication po tayo, dahil kilala natin ang partner. Pero kung wala po tayo proper communication, pag hindi sumagot, alam niyo pong mangyayari, pagdududa, pag-aaway, lahat na sasabihin mo na, mga-aaway ka na. O, ba ano ginagawa mo? Ganito, di ba? Ganun ang ginangyayari. Siguro may kausap kang iba,
Ba't tayo mo nakakausap? May problema ka ba sa akin? Ganun po. Diba? Kasi wala po tayong proper communication. Yeah. Ganun po kahalaga ang proper communication. And po, dadako na tayo sa kahuli-hulihan, yung panglimang elemento para tumibay ang ating relasyon. Ang sabi po dito, do's and don'ts in our relationship. Ayan po. Itong panglima po na ito ay napakalaking epekto sa ating relasyon. Na kung saan dahil po sa do's and don'ts na ito, na hindi na-implement o hindi po nagamit sa ating relasyon, na hindi na pag-usapan, alam niyo po, maraming nagiging wasak na relasyon. Maraming natatapos na relasyon. Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi ito napag-usapan at hindi kapwa alam ng bawat isa kung ano ba ang do's and don'ts sa kanilang relasyon o sa kanilang sarili o sa kanilang partner. Pero kung meron po kayo nito, makikita nyo po ang magandang resulta kung inyo po itong gagamitin ang do's and don'ts sa inyong relasyon. At ang do's and don'ts po, no, ay dapat pinag-uusapan ninyo bilang isang magkarelasyon. No? Maging sa inyong pamilya, dapat may do's and don'ts po tayo para alam ng bawat isa ng ating partner kung ano ang gagawin niya. No? Ikaw bilang isang partner mo, bilang isang partner ka ng partner, at po pinapaalam po natin kung ano ang gusto mo, ano ang gusto niya. Diba? Pinapaalam po natin, dapat po pinapaalam natin kung anong gusto natin na gawin ng ating partner sa atin. At dapat sinasabi din po natin kung anong ayaw natin na gawin ng partner natin. Ganon din tayo. Dapat ipinapaalam din natin sa partner natin kung ano ang pwede lang natin gawin sa kanya at kung ano ang hindi natin pwedeng gawin sa kanya. At sa pagkakataong po dyan, pag napag-usapan nyo po, makikita nyo kung parehas ba kayo ng gusto at kung parehas ba kayo ng hindi gusto. Dahil kung napag-usapan nyo po ito, doon po kayo magkakaroon ng pagkakasundo na yung parehas nyo gusto, pwede nyong, yung dati nyong magkaibang gusto ay pareho nyo na magiging gusto. At yung pareho ninyong hindi gusto o yung yung hindi nyo pagkakapareho na hindi nyo gusto ay magiging pareho nyo ng gusto. Parang ganito lang po yan. Sasabihin po natin na gusto ko lagi akong mag-shopping. Ikaw lalaki, gusto mong laging matulog. Ang isa naman ay ayaw niyang natutulog. Kung hindi po kayo nag-usap, lagi kayo mag-away. Ako gusto kong magala Ako partner mo ko, dapat suportahan mo ko. Ako nga matutulog lagi akong pagod di ba? So kung wala kayong do's and don'ts, problema po yan. Kailangan pinag-uusapan. No? Bawal ka magala pag ganitong oras. Hindi mo sinabi. Yung asawa mo o yung partner mo ay mahilig pala sa gala. Nung umuwi, nakasimangot ka na. Diba? Kasi gabi na siya umuwi. O kaya, nagala siya. Tapos nakalimutan kanyang i-message. Nakasimangot ka na. Kasi hindi siya nagsabi sa'yo kung saan ka o saan siya pumunta. Diba? So, napaka-importante po ng do's and don'ts sa inyong relasyon. No? Tulad na lang po ng isa po sa don'ts and don'ts namin, no? Ang aking partner. Isa po dito ay ang major naming don'ts bilang mag-asawa ay ang bawal mag-away in public. Ayan, napaka-importante yan sa amin. Kaya, kayo po, pwede po kayo mamili kung ano po yung gusto nyo para ma-secure at para po tumibay ang inyong relasyon. No? Kasi hindi naman talaga natin naiiwasan na may problema at hindi rin natin naiiwasan na dumadating talaga ang pagsubok at hindi natin inaasahang pangyayari sa ating buhay. So kung mayroon po kayong don'ts and don'ts, ay lagi po natin yung babalikan at lagi nyo pong babalikan yung don'ts and don'ts na yon. Isa rin po siyang magiging pundasyon o basyan
para maalagaan ang inyong relasyon. Tinig po natin ang 5 elemento kung paano po patibayin ang relasyon na ating pinasok at ang relasyon na ating papasokin. Alam nyo po ay malaking koneksyon sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon o yung ating relasyon sa ating Diyos. No? Unang-una po, di ba? Trust. Ayan po. Yung trust po na yan ay kailangan po natin sa ating pakikipagrelasyon na kung saan kaya nga po tayo lumalapit sa ating Panginoon kasi po malaki po ang ating tiwala sa Kanya. At bakit po tayo nagtitiwala sa Panginoon? Dahil kilala natin siya. Tama po. Kaya nagsisimula po ang trust sa pagkikilala o sa pagkakilala natin. Kaya po tayo, yung ating relasyon sa Panginoon, kaya yan nagiging matibay at kung gusto po natin ding tumibay ang ating relasyon sa Panginoon, dapat meron po tayong trust sa Kanyang kapangyarihan, no? Sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Yan po ang trust. Pangalawa po ay understanding heart. Alam niyo po, napaka-understanding ng ating Panginoon, no? Marami tayong mga ginagawang desisyon sa ating buhay, no? Pero binigyan niya po tayo ng freedom of choice, no? Malayang pagpili, no? Kaya napakaunawain niya. Pero tayo po, ano kaya tayo? Kunting pagsubok? Nagrereklamo? Kailangan po nating unawain din kung bakit kaya binibigay ng Panginoon ang ganong pangyayari. Bilang isang karelasyon ng Panginoon, dapat tayo po kasi ay meron ding relasyon sa ating Panginoon, no? Kaya kung tayo po ay meron po tayong relasyon, dapat meron po tayong tinatawag na understanding heart, pag-uunawa sa sitwasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo po, ito pong forgiving heart. Alam na alam po natin kung paano po tayo pinapatawad ng ating Panginoon. Siguro naman dumarating sa atin na tayo nagkakasala. Ngayon, baka tanungin nyo po, paano natin mapapatawad ang Panginoon? Hindi naman siya nagkakasala. Tama po. Kaya kung iisipin ay hindi natin mapapatawad ang ating Panginoon. Pero alam niyo po, para makahingi po tayo ng tawad sa Panginoon, para maranasan po natin ang forgiving heart ng ating Panginoon, dapat po mapatawad po natin ang ating sarili. Dahil ang hirap po humingi ng tawad sa Panginoon kung yung mismong sarili natin ay hindi natin naunawaan na may pagkakasala. At sa pagkakaunawa at pagkilala po natin ng ating pagkakasala, mangingi tayo ng tawad sa Panginoon at mararanasan natin ang forgiving heart sa isang relasyon. 4 po ay ang proper communication. Ayan po, napaka-importante na yan. Alam niyo po, yung proper communication in terms of spiritual life, ito po yung ating panalangin. Napaka-importante po ng ating panalangin. Lagi po ito kasing nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Napansin niyo po ba kung ang ating panalangin ay madalang, matabang ang ating relasyon sa ating Panginoon? Pero kung tayo ay laging nakikipag-usap sa Panginoon, ang ating spiritual na pamumuhay ay lumalakas din. Ganun po kaimportante ang proper communication. Dapat mayroon po tayong tama at sapat na oras at tamang oras sa ating Panginoon. Panglima po, ito ang do's and don'ts sa relasyon. Ito po yung law, no, na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Bawal yung ganito, di ba? Ang Panginoon mismo nagsasabi, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Ito yung dapat gawin mo, ito yung dapat gawin natin. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ganun niya tayo kamahal. Kasi ganun niya iniingatan ang relasyon natin sa Kanya. Sabi niya nga po doon sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kaya ito pong 5 itong elemento para tumibay ang ating relasyon ay napakahalaga. Once lalo na po nagamit natin ito in terms of spiritual
life or spiritual relationship. Narinig po natin ang 5 elemento para po tumibay ang ating relasyon na pinasok o yung ating papasuking relasyon, o paano po natin patibayin ang relasyon natin ngayong medyo humihina na, no? Ika nga is medyo nagiging malungkot o malumbay na relasyon. Yan. Sa pamamagitan po nito ay magiging masaya at tutibay po ang atin pong relasyon. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ito, ang aking pong natutunan at aking pong natuklasan, na hindi lang po galing ito sa akin, bagos ito po ibinabahagi ko sapagkat ito po naalaman ko na sa tulong ng pinagmumulan ng kaalaman, which is ito po ang ating Panginoon, no? Sa Kanya po ito galing, kaya gustong-gusto ko po ibahagi sa inyo. At nawa ay meron po tayong natutunan, dahil ako po mismo ay may natutunan po sa pag-aaral natin. Maliban po dyan, hindi lang po natin natutunan, bagkus atin po itong igamitin sa atin pong relasyon kung tayo po ay nagnanais na magkaroon po na matibay at masaya at matatag na relasyon. Salamat po sa inyo pong pagbigay ng panahon sa pakikinig at sa pag-aaral po na ito.